Yan, magandang araw sa inyong lahat. Eto, may isang tanong na baka sumagi na rin sa isip nyo, lalo na sa mga kababayan nating marino. Paano kaya kung na-declare kang fit to work, tapos nagkasakit ka pala habang nasa barko? Tama bang sabihin na wala kang makukuha dahil lang may hinalang may dati kang sakit, lalo na kung di nasunod ang proseso? Yan mismo ang ating hihimayin ngayon. Isang kaso itong umabot sa Korte Suprema na tinitimbang talaga ang karapatan ng seaman kontra sa mga patakaran ng kontrata. Ito yung kaso ni Victorino G. Ranoa laban sa Anglo-Eastern Crew Management Phils Inc. at iba pa. Tama. GR number 225756 ito at ang desisyong ay lumabas noong November 28, 2019. Mahalaga itong kaso kasi sinasagot nito yung mga tanong tungkol sa material concealment. At saka yung sa third doctor referral, di ba? Gaano ba ito kahalaga? Oo, yun nga. Tsaka kung work-related ba talaga yung sakit, susuriin natin yung mga detalye mula mismo sa naging hatol ng korte. Okay, game. Simulan natin sa mga pangyayari. Si Mr. Ranoa, isa siyang master mariner, na-hire siya March 2013. Tapos, dumaan siya sa PEME, yung Pre-Employment Medical Exam. Importante yan. At ang resulta, pasado. Fit for sea duty. Pero parang ang bilis ng pangyayari. Kasi 2 buwan lang, May 2013, habang nasa duty siya, ayun na, nagkaroon na ng sintomas. Hilo, sakit sa dibdib, tapos hirap huminga. Ayon, kinailangan siyang ipatingin sa London. Doon ang diagnosis, alta presyon. So, kinailangan siyang i-repatriate pauwi dito sa Pilipinas. Pag-uwi niya, syempre, pinatingnan siya ng company-designated physicians. Oo. At ang findings nila, ito noong October 2013 na, may hypertensive cardiovascular disease daw siya. Binigyan siya ng grade 12 disability rating. Grade 12. Pero hindi pa dyan natapos kasi si Ranoa, nagpatingin pa siya sa sarili niyang doktor. Si Dr. Pascual, ito, April 2014 na. At dito nagkaiba kasi sabi ni Dr. Pascual, iba yung kondisyon, stage 2 hypertension at coronary artery disease daw. At ang conclusion niya, unfit for sea duties. Unfit na. Kaya doon na siya humingi ng total and permanent disability benefits. Eksakto. At doon din, tumanggi yung kumpanya. Dalawa yung argumento nila eh. Una, yung sinasabi nilang material concealment. Ano raw yung tinago? May dati na raw sakit sa puso si Ranoa, nag-angiogram na raw dati na hindi sinabi. Yan yung una. Pangalawa, kung may makukuha man daw, grade 12 lang talaga, based sa doktor nila. Okay, so nagkaiba na talaga ng pananaw. Umakyat na ito sa mga labor court. Ano ang naging hatol ng labor arbiter? Sa labor arbiter, panalo si Ranoa. Total and permanent disability, $155,257 yan. Plus damages at attorney's fees pa. Sabi ng LA, walang sapat na ebidensya sa concealment. At dahil fit siya bago sumampa, work-related yung sakit. Okay, malinaw sa LA. Paano naman sa NLRC? Sa NLRC, kinatanggi yung LA. Dun sa disability, panalo pa rin si Ranoa. Pero tinanggal yung damages. Tinanggal. Bakit daw? Hindi raw concealment yung hindi pagdeklara ng angiogram kasi procedure lang daw yon, hindi sakit. Tapos, dinagdag pa ng NLRC, lampas 240 days nang hindi makapagtrabaho si Ranoa kaya PTD na raw by operation of law. Mukhang okay pa rin para kay Ranoa noon. Pero parang may twist pagdating sa Court of Appeals. Oo, dito talaga nagbago ang ihip ng hangin. Binaliktad ng CA ang desisyon ng NLRC. Pinaboran nila yung kumpanya. Anong rason ng CA? Maraming puntos. Pero ang pinakamahalaga, hindi raw sinunod ni Ranoa yung proseso. Yung sa POEA, CE. Yung sa thread doctor. Yun nga, yung mandatory referral sa third doctor kapag magkaiba ang findings. Sabi ng CA, hindi niya ginawa yon. Sabi pa nila, kulang daw ang patunay na work-related yung sakit. Grabe! Kaya pala umabot ito sa Korte Suprema. So klaro yung mga tanong, may concealment ba talaga? Mandatory ba yung third doctor? At ano ba dapat ang benepisyo niya? Ano na ang final verdict ng Supreme Court?
Okay, isa-isahin natin. Unahin natin yung concealment. Dito, malinaw ang korte. Hindi napatunayan. Walang solidong ebidensya na may dati siyang sakit na tinago niya intentionally. Tsaka pumasa sa PEME, di ba? Malaking bagay yun. Oo, walang intent to deceive na nakita ang korte. So clear siya dyan. Okay. Ngayon, yung sa third doctor, ito yung crucial. Tama. Ito talaga. Dito nagkatalo. Sabi ng Korte Suprema, mandatory ang referral sa third doctor. Kailangan talaga siyang gawin kapag hindi nagkakasundo yung mga doktor. At sino daw dapat ang mag-initiate? Kumpanya o seaman? Ang seafarer daw. Pagkatapos niyang malaman at ipaalam sa kumpanya yung findings ng doktor niya na iba, siya dapat ang mag-request ng third doctor. Ito yung hindi nagawa ni Ranoa. Kahit pa sinabi din ng korte na work-related yung sakit niya. Paano yun? Hindi ba parang unfair? Well, kinilala ng korte na oo, based sa Section 32A1C ng POEA-SEC, yung kondisyon niya masasabing work-related kasi asymptomatic siya bago sumampa, tapos nagkasintomas habang nagtatrabaho. May kaugnayan daw sa trabaho niya as master? Meron daw. Pero eto na nga, dahil hindi nasunod yung mandatory procedure, yung sa third doctor. Ang pinanigad na lang ay yung assessment ng company doctor. Ganun ba? Ganun na nga. Dahil sa procedural lapse na to, ang naging basehan ng korte para sa benefits ay yung naunang assessment ng company doctor na grade 12 disability lang. So, hindi total and permanent. Grade 12 lang talaga. Yun lang ang iginawad. Binanggit pa nga ng korte na, based sa records ng POEA, nakapagtrabaho po ulit si Ranoa noong 2016 at 2017. Ah, okay. Kaya ang final award katumbas lang ng grade 12 benefits sa CBA nila plus attorney's fees at legal interest. Ay, malinaw talaga ang aral dito kahit gaano ka-valid yung claim mo, pag hindi nasunod yung proseso, yun ang pwedeng maging hadlang. Para sa inyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang dito? Yung substansya o yung proseso? O, mahalaga ring tandaan yung mga doktrina, kumbaga mga aral mula sa kasong ito. Oh, mahalaga ring tandaan yung mga doktrina, kumbaga, mga aral mula sa kasong ito. Una, yung material concealment. Hindi pwedeng basta allegation lang. Kailangan mapatunayan na may dating sakit at may intensyong manlinlang. Yung PME, malaking factor yan. Pangalawa, Yung mandatory third doctor referral. Nakasulat yan sa POEA-SEC. Ikaw bilang seaman, responsibilidad mong simulan yung proseso kapag may conflict sa findings. Pag hindi mo ginawa, pwedeng yung sa company doctor ang masunod. at pangatlo, yung work-relatedness. Tama. Particularly sa cardiovascular disease, tinitignan yung Section 32A11C kung asymptomatic ka bago sumampa, tapos nagkasimptomas habang nagtatrabaho, posibleng makonsider na compensable. Okay, maraming salamat sa paghimay na yan. Sa inyong pong mga tagapakinig, ano ang masasabi nyo rito? Pwede kayong mag-iwan ng komento at kung nakatulong sa inyo ang usapang ito, paki-like o favorite na rin po. At bilang huling tanong para pag-isipan ninyo, dapat bang magkaroon ng epekto sa disability claim kung nalaman na nakapagtrabaho ulit yung seaman pagkatapos niyang magsampa ng kaso for permanent disability? Ano sa tingin nyo? Para sa mas marami pang ganitong pagtalakay ng mahahalagang kaalaman, huwag po kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod po.